Hello! Pull! Oh! Woo! Yeah! Woohoo! Kasama po namin si, ano po pangalan po nila? Pangalan po? Ma'am Karen. Si Ma'am Karen. So, siya po yung i-interviewin po natin para po sa ating PCOM. So, unang tanong po, Ma'am Karen, pwede niyo po bang i-describe kung ano po yung naging trabaho niyo po abroad? Ano ako banda, singer sa banda. Singer po kayo sa banda. Follow-up question po, gaano po kayo katagal naging OFW? Since 86, tapos uwi, balik. Balik. Sa last 2008 ang biyahe. Last 2008 po. So, nasa 22 years po ano. Ito po yung pangatlong tanong. What was your reason for working in another country? Of course, for my family. Ayun lang po. Yes, for my family, for my kids, for my own needs, for everything. Saang country naman po kayo nagtrabaho? Like Dubai. Unang biyahe ko, Japan. Tapos Dubai. Tapos, Malaysia, Korea. Tapos Dubai ulit. Follow-up question lang po. Ano po yung similarities ng culture nila? Ayun nga, sabi ko sa'yo, happy-go-lucky mga tao. Mahilig sa makasiyahan, mahilig sa pagkain masasarap. Yun ang mga consequences na halos parehas. Kagaya po sa atin. Parang tayo, mahilig sa masarap. Ganun din sila, mahilig sila sa masasarap. Ganun. Thank you po. Okay, so ito naman po yung panglimang tanong. How is your experience working with people who have different nationalities? My experience? My experience is very well. Since when I was in Dubai, naranasan ko kasi sa Dubai yung sinuutan ako ng pera, sinuutan ako ng alahas during that time na kami tumutugtog, that time na kami nagtatrabaho. Naranasan ko doon yung maraming regalo, maraming magagandang karanasan ang naranasan ko sa abroad. So, connected po yung next na tanong is, can you tell us a memorable experience? It could be a positive or negative one with cross-cultural communication or communication with people who have different cultural beliefs or background from yours. Difference culture natin sa kanila. Kasi ang Pinoy kasi masipag. Sila kasi dependent. Minsan umaasa sila. Minsan kung mayaman sila, hindi na sila nagtatrabaho. Hindi kagaya natin, anywhere tayo magpunta, nagtatrabaho tayo. Nagsisikap tayo. Tapos yung mga ano naman na sinasabi mo ng differences na yung experience ko na dinanas ko sa Dubai, yung bang nag-run away ako. That time na gusto ko mag-freelancer, nag-run away ako. Yun yung time na pinaka-worst na nadanasan ko sa Dubai. Muntik akong makulong, pero hindi naman natuloy kasi marami akong connection sa Dubai na kakilala ko na tumulong sa akin. Yun yung worst pero yung mostly lahat ng naranasan ko sa abroad, maganda. So, follow-up question lang po. Tingin niyo po ba yung years nyo na nagtrabaho kayo sa ibang bansa, nakatulong po ba siya sa kung anong meron kayo? Yes. Napag-aral ko yung mga anak ko. Napag-aral ko yung mga anak ko, nasuportahan ko ang nanay ko na nagkasakit. Hanggang sana wala ang nanay ko, suportado ko pa rin. Okay. Hello po. Since, diba sabi niyo po na may mga pinuntahan po kayo Dubai, bansa, iba-ibang bansa. Kahit magkaroon lang po tayo ng specific na nationality, halimbawa, parang can you share naman po ba yung mga, the way na mag-communicate po sa inyo, yung katulad niyo po, Pilipino, tapos
Dubai, Arabian, Arabic. mga ganyan. Communicate sa inyo po. Honestly, meron ako naging boyfriend na Arabic. Ano sila yung mapagmahal naman sila. Mapagmahal, caring din sila kahit sabihin natin another nationality sila, Arabic sila o whatever. Marunong naman sila rumespeto sa mga Pilipino. Parang ganun po yung similarities natin sa kanila. Parang ganun. Parang kasi, kagaya na sinabi ko, yung ibang bansa kasi, tayo kasi masipag, hard work tayo eh. Hindi nila, yun ang kaiba natin sa kanila. Sila, easy-go-lucky lang sila, tayo hard work. Sila, kumbaga, nandun sila sa bansa nila, okay lang sila. Kaya, blessing lang sila, tayo kasi nagtatrabaho talaga. Pero, mabuti silang tao. Marunong silang magmahal sa Pilipino. Ganun din po yung pag-communicate nila sa atin. Ganun. Yung pagkakaibin nila at pagkakaparehas. Thank you. Based po sa experience niya sa ibang bansa, ano pong benefits ang nakakatulong sa inyo sa communication po doon? Benefits what? Benefits na? Cultural po nila doon na nakatulong sa inyo. I mean, ibig sabihin, lahat ng bansa o isang bansa? Kahit po yung isang bansa na. Kung ano yung benefits na nakuha ko? Opo. Marami. Kasi, sa sarili ko, marami talaga akong benefits na nakuha dahil unang-una, napag-aral ko yung mga anak ko. Pangalawa, may mga naipundar ako. Follow-up question po. Can you say that all Filipinos abroad behave or think the same? Why? Not mostly. Hindi lahat ng Pilipino behave. Kagaya nga ng sinasabi nyo, hindi nagkakaiba yung ibang lahi sa Pilipino. May Pilipinong mabait, may Pilipinong salbahe, may foreigner na mabait, may foreigner na salbahe. Hindi tayo pare-parehas. Parang dito sa atin, may loko, may mabait. Ganun din sa ibang bansa, may loko, may mabait. Ito po yung last question. Based on your experience, how can a student like us engage in effective and cultural communication? Sorry? Based on your experience po, how can a student like us engage in effective intercultural communication po? Mga estudyante sa ibang bansa Yes po. o Ay, katulad po namin na estudyante dito tsaka sa ibang bansa po. dito kasi sa atin, ang mga estudyante, sa atin kasi uso yung honor, di ba? Sa atin kasi uso yung nakakakuha ng mga awards, di ba? Doon kasi never ako nakarinig na nakakuha ng awards. Tapos doon sa abroad kasi, ang mga bata hindi ganun kadisiplina. Hindi ganun kadisiplina. Siguro dito din sa atin, minsan ang estudyante, mayroong estudyanteng pasaway, di ba? Pero mas malala doon sa ibang bansa. Yun ang nakita ko doon. Sa mga estudyante sinasabi mo estudyante. Follow-up question lang po. Doon po namin mga estudyante, ano pong mapapayo niyo po sa amin pag nag-ibang bansa po kami? Ako, mapapayo ko lang sa inyo, if na mag-ibang bansa kayo, focus lang kayo, concentrate lang kung ano talaga yung goal ninyo sa buhay. Yun lang kayo. Thank you po. So yun guys, ano yung na-learn nyo sa nangyaring interview natin kanina? So ako kasi na-learn ko na hindi naman pala ganun kahirap na makipagsalamuha sa ibang culture, lalo na, di ba, sabi nga nung in-interview natin na hindi naman ganun nagkakaiba sa Pilipinas. Diba guys? Anong opinion nyo? Sa akin naman, mas may respeto yung Pilipinas kaysa sa ibang country, which is yung mga student. Sa atin kasi, mas magagal tayo sa mga teacher, ganon. Sa iba, yung parang kinakaya-kaya nila, magaling sa ibang lugar. Sa akin naman, parang yung kasi mindset natin, di ba, pag abroad, mahirap makisama. Mahirap. Ganyan, Pero sa ganyan. una lang din nun daw, ganun. Pero pag tumagal naman daw, pag natuto ka na, nakasama ka, nakibagay ka, parang mas madali na para sa'yo. Kaya may mga bumabalik na mga OFW, di ba?
Sa akin naman, yung natutunan ko doon, akala ko tayo lang yung mahilig sa masarap. Sila din pala. Wala lang, syempre, sino ba naman tatanggi sa masarap? Sa akin naman, yun nga, tulad ng sinabi niya, sa ugali, iba-iba talaga tayo ng pagkakaalam ng mga Pilipino sa ibang bansa. So, sa akin naman, kasi ang mindset ko kapag sinabing ibang bansa, tapos yung mga OFW parang minamaltrato ng minamaltrato ng mga ibang bansa, lalo sa Arab, di ba? Kumbaga ayun yung stereotype natin. Stereotype mo. Oo, yun yung pagkakalam ko. So, na-realize ko sa sinabi ni Miss Karen kanina na kahit may pagkakaiba-iba tayo ng kultura, ganyan. Okay lang. Oo. Saka ginagalang pa rin nila tayo kahit papano. Saka sabi niya kanina, nagkaroon din siya ng experience na nag-run away siya. Pero kahit ganon, dahil nga may mga connection siya, saka mabubuti rin talaga yung puso ng mga Pilipino, hindi nila pabayaan yung mga kapwa nila, ganyan, nagtutulungan sila kasi nga, sino ba magtutulungan sa ibang lugar, di ba? Kung di tayo-tayo lang din naman na magkaka... So parang ganun na rin yung second question na yun, no? Kasi ang second question kasi kung ano yung misconception natin about sa ibang culture, sa culture natin. Ganun pala yun na hindi pala tama yung akala natin na mahirap makipag-communicate sa kanila, mahirap silang intindihin, mahirap makisalamuha, ayos lang pala. So, ganoon nga rin yung mga sinabi mo. Parang parehas lang. Ano yung next? Oo, parang napaka-stereotype natin. Sa amin, sa dating nila. Kung ba malaki lang talaga. Saka mas mas welcoming kasi tayo di ba? Lalo, Mas hospitality. Hospitable. Sa hospitable. Sa iba, di ba meron dito Japanese, Chinese, American, di ba? Iba-ibang kasi ang nila, alam nila kung gaano ka welcoming yung mga Pilipino. Tapos pag-add ko lang sa misconception natin, di ba pag OFW, iisip natin na yaman kami, sa princess. May alam mo yung babalita. Hindi naman lang ganun. Mababait din naman. So Yung sabi kanina, yung Pilipino din, parang yung sa Pilipino tayo sa ibang bansa, may mababait, may masasama. Oo. Ganun nga. So yung susunod naman kung may na-spot o may nakita ba tayong bias na kultura during ng interview, kung ano yung may pinapaboran ba yung kultura nila? Sa akin, feeling ko meron kasi mas pinoint out ni Miss Karen na yung Pilipino, yung sa ugali, ganyan, yung sa pakikitungo, yun yung pinapoint out niya sa interview na natin. Mas tayo, mas kumbaga. Sa akin yung masipag, di ba? May term pa nga siya sila na mas mapagmahal na lang. Ayun. Tama. Ano ba nalalagay? Bakit ka rin pa? So, ayun nga, nasagot na natin yung susunod na tanong. If yes, how can you devise stereotype? Ayun na nga yun. Kahit sa stereotype natin sila stereotype natin na. So, siguro magdagdag tayo sa natin tanong kung may anong natutunan nyo sa interview natin. Ako Kabuuan na sa kabuuan. natutunan ko lang na may pagkakapare-pareho talaga kasi tulad nga sinabi na nasa ugali lang ng tao yan Hindi natin dapat i-judge yung isang nationality o yung isang culture base lang sa isang tao. Kasi hindi naman yan represent lahat. Hindi sila lahat pare-pareho. Kumbaga pinagkapareho lang sa Pilipinas, may Pilipinong salbahe, may Pilipinong mabait. Ganun din sa akin. So, ayun nga. Actually, pag sama-sama kasi natin sa natin na yung kakalabasan Sarap pala nito. Ayun nga, natutunan din natin na hindi pare-parehas yung mga tao sa ibang bansa, gano'n. Sabi nga, kapag mo muna i-judge hanggat hindi mo pa na-experience. Don't judge the cover by its book of the author. Don't judge the book by its cover. By the author. Nagkakaroon na kasi tayo ng stereotype kasi nga, di ba, iba-iba yung... Napalita din kasi talaga. Yung pagiging ko, yung linggahin natin, yung parang pag tayo yung tono natin. Malakas, parang sa kanila pagalit yun, pero pag sa atin, normal lang. Kaya nagkakaroon na tayo ng
misconception. Sa tinuro ni Ma'am, psychology yung psychological na yung sinabi lang ng tao parang papaniwalaan nila. Hindi mo ba Dahil stereotype eh, dahil stereotype din natin sila. Yun na. Sweet me like young king. Wala na? Thank you guys. Wala na, yun lang. Baka may gadagdag. Oh, parang may lalagay kayo pwede. Pwede na. Dagdag na basit kanto, ha? So, alam ko ba ng question? Wala, sige ba? Stop. Umamay kasi yun eh. Kaya hindi na yun doon. Pinipla na ba? Ito niya wala pag-salita na. Uy! Basic net ang angel lang natin yung mga. Ano si? Paano yun? Angel lang natin. Kasi ano, 0.05.